Binatikos ni Mayor Magalong si Marcoleta nang naganap ang flag raising ceremony sa Camp Crame noong July 3 ng Miyerkules, kung saan pinuna ito ang plano ng Kamara na pagbayarin ng kontribusyon ang mga military at uniform personnel para sa kanilang pensyon at hindi na kunin ang malaking pondo sa kaba ng yaman. At iginiit pa nito ni Magalong na umabot na sa 14.3 trilyon ang utang ng Pilipinas at sa harap nito ayaw pa ring bitawan ang mga mambabatas ang kanilang pork barrel funds. Hamon ni Marcoleta sa alkalde na kung nagmamadali ito ay mauna na siyang i-give up ang kanyang natatanggap na pension. Ganon din ang 2 million pesos na confidential fund na nakuha nito. Ang buwelta ni Sagip Party List Rodante Marcoleta kay Baguio City Mayor Magalong matapos itong batikusin ang mga mambabatas na meron pa ring pork barrel funds, subalit ayaw lamang itong aminin. Pero huwag kang magpaparata. Do not point the accusing finger to the legislature. At sinagot naman ito ni Magalong. Anyway, doon sa pagsasalita niya, ay, pwede ko siyang, pwede siyang, I can feel na crusader din siya eh. Siguro passionate din siya sa good governance. Ano kaya, Congressman Marcoleta, why don't you lead the good governance advocacy sa Congress? Siguro yan ang pinakamagandang opportunity. Yan ang white pa natin, silver lining dito. It is as if the good mayor of Baguio would like to portray himself as the knight in shining armor, armed with a silver bullet to address corruption in this country. Sagot naman ni Magalong sa patutsada ni Marcoleta. Pero it's useless. Sasagutin ulit natin. Kakasagutan lang yan. Mawawala tayo sa focus doon sa ating advocacy na good governance. So, anyway, nasagot ko naman na yan during my first interview. Kaya siguro iwasan na natin. Kasi hindi naman yun ang direction natin, hindi naman yun talaga ang intention natin, hindi yun ang purpose natin. Ang objective natin is how to promote good governance, how to raise awareness among our constituents, among the people, among the masa, para maintindihan nila kung anong effect ng corruption sa kanilang buhay. Kung magsasagutan lang kami dyan, mawawala tayo sa focus. Isang malaking isyu ngayon ang tensyon ng military and uniform personnel. Para matustusan ang tensyon ay bawasan ang buwanang kontribusyon ang mga military and uniform personnel gaya ng sistema ng GSIS at SSS. Subalit tutol dito ang karamihan kasama na si Magalong na hindi raw ito tinatakda ng batas. Dagdag pa ng alkalde, hindi siya pinanghihinaan ng loob dahil sa maraming suportang natanggap sa kanyang mga binitawang talumpati sa Camp Crame. Sabi ko nga sa kanila, I'm not going to give up my advocacy to promote good governance and to address corruption. Ay, nakakalungkot lang kasi na matwi-twist si Magalong tatakbong Senado, national government, Diyos ko. It's not about Magalong. It's about the fight against corruption. It's about promoting good governance. Posibleng ipatawag sa talumpati ni Marcoleta ang alkalde sa investigasyon sa iba't ibang kasong korupsyon. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.